kababayan, itong pag-iyak nitong si Maharlika, pinaiyak ng kamera. Sabi niya gano'n, mga walang hiya kayo. Kinulong nyo si Roque. Talagang ginigipit nyo. O, ito po yun, mga kababayan. Ay. Dyan, spokes, tutuluyan ka ng mga Jew. Hayaan mo na muna, sabi ko na gano'n. Temo si Pangulong Duterte, di ba? Hindi, sabi niya ng gano'n. Tama po, wala may dapat ikatakot. Pag wala, sabi niya, alam mo, actually tama po kayo Pinoy Crapper na may naamoy talagang tax evasion dyan. 'Di ba? May naamoy dyan na hindi lang tax evasion, parang meron pa dyan graft and corruption na kasali. Hindi natin alam kung ano pa talaga yan kasi hindi pa ibinigay lahat ng bala nitong si Congresswoman Luistro. Pero along the way malalaman at malalaman natin yan mga kababayan, mga ka-GP. tanda ko nung sinabi niya, bago siya, Marlica, pag hindi ako nakipaglaban, sino makikipaglaban sa kanila? Sino makikipaglaban sa mga Pilipino? Nakita mo naman, ganito na yung itsura ng gobyerno natin. Di ba? Ako talaga, pinipigilan ko siya na huwag siyang bumalik. Pero itong hinayupak na mga, lalo na lahat, maliban lang doon sa, I don't know kung drama lang yun, yung DASA, yun yung na ayaw niyang makontempt. But anyway, the rest of the demons. Uy, kakampingan nyo yun si Dasa eh. Di ba? Mga delaying tactics yun, yung Dasa. Talagang ayaw niyang ibigay si Harry Roque. Mga palangga, na sinasabi nitong Fernandez na ito, ikaw na ulupong ka. Okay? Na sabi nga ni Harry Roque, dapat hindi kayo maging onion skin, na bakit daw si Harry na kapag sa loob ay courteous. Maayon. Mga kababayan, umiyak po si Maharlika. Gusto nyo bang makita kung paano umiyak si Maharlika? Eto, papakita ko sa inyo. Umiiyak po. Nag-iiyak itong si Maharlika. Ayan, umiiyak po. Pero pag nasa loob, pag nasa labas, ganito, ganyan. Imagine nyo, ayaw, pinipigilan na yung ating freedom of speech. Wag daw silang tawagin, parang sinasabi daw ni Harry yung corruption nila with the DSWD and everything. Hindi ba kayo magnanakaw, mga putang ina nyo? Grabe magmura si Maharlika, oh. Mga kababayan. Oh, matindi. 50% ang SOP nyo. Ayon sa aking source, ikaw, Saldi ko, lahat kayo lumalamon sa kaban ng bayan. Hindi ba kayo magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo? Akala nyo santo kayo, mga hinayupa kayo. Lahat ng pamilya nyo lumalamon sa pera ng bayan. Ikaw, Fernandez. Ikaw, Akop, mga puki ng ina nyo. Hindi pa kayo kunin ng dilubyo. Hindi kayo magnanakaw? Saan kayo kumukuha ng pambili ng mga property, pang-aral ng mga anak ninyo, kung bibase lang natin sa sweldo ninyo? Nilamon nyo ang pera ng bayan, mga hayop kayo, tas ayaw nyong magsalita kami na magnanakaw kayong lahat? Maharlika, ano ba sabi ni Harry Roque dyan? Di ba? Sabi ni Harry Roque, kung kayo po ay nagsasalita nang wala naman kayong ebidensya, yan po ay nangangahulugan na kayo po ay naninira lamang. Di ba mga kababayan, sinasabi niya na magnanakaw itong mga to. Oy, hindi ko po sinasabi na sila ay mga perpektong tao. What I am saying is, yung mga tao na to, mga kababayan, paano mo papatunayan kung ikaw ay nagbibintang sa kanila? Di ba? Nasa iyo ang burden of proof. Patunayan mo. Hindi pwedeng ngaw-ngaw lang, hindi pwedeng picture lang. Kasi ang sinasabi nitong si Maharlika, mga ka-GP, ay ito po. Yung ang totoong Pogo Queen and King ay hindi daw po si Pangulong Duterte, hindi raw itong si Digong, si Digong na pala yung si Duterte, si Harry Roque. Ito daw po yun yung sinasabi niya. Ito yung ipinapakalat nila na
Pogo King and Queen. Kasi daw itong si Lisa at si PBBM, mga kababayan, ay nakipagkita daw doon kay Mr. Wu. Ito yung si Mr. Wu, ito yung ano, kung napapansin nyo kahapon, napanood nyo kay Miss Macareñas, siya po yung nagbayad ng 6 point something million para po siya ay makapagpatakbo ng Pogo ata yun. Diba? At ito rin, nandito rin si Cassandra Ong, mga kababayan, tapos itong mga individual na to, Jetro from PBBM, Noel Stanislao, retired general, friend of PBBM. Oh, yan yung mga yan, may mga pangalan. Now, Core Director, si Jose Maria Ortega, Benito Ticheco, Special Envoy to China. Ayun nga, yung sinasabi nila. Tapos si Sandy Dasa. Mga kababayan, ang pinapaliwanag ni Maharlika, etong nakipag-usap daw si Liza, si PBBM, sa may-ari ng Pogo at sila daw po ay binayaran. Tandaan po natin, sino ba ang nagpasok ng Pogo dito sa Pilipinas? Diba? Sino ang nagpasok, mga kababayan, ng Pogo dito sa Pilipinas? Diba si Duterte? At itong mga panahon na yan, hindi naman nila maipakita kailan ba ito, mga ka-GP. Kasi ang mga, sabihin natin, saan ito ginawa? 'Di ba? Pag may mga pakikipagpulong na ganyan, wag lang sa pulong sa bahay. Iba na yung pulong sa bahay kagaya nung ni Alice Gu. Nandun lahat sila, 'di ba? Bahay mismo ni Digong. Pero ito mga to, kung ito ay pasok sa campaign period, normal lang. Hindi ito magiging katibayan. Sabi ni Harry Roque, ay, magiging ano lang yan, magiging, ano tawag doon, yung ginawa ni Morales, di ba mga kababayan? Chismis lang. Wala kang personal knowledge. So yan, nakipag-usap. Malamang sa malamang mga kababayan, isipin mo kung nakipag-usap siya dyan, anong malay ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito isipin nyo, lagi ko sinasabi, kinukwento ko. Alam nyo ba nalaman ang katarantaduhan ng mga pulis, ng mga drug lord nung panahon na kung saan nahuli itong si Police Master Sergeant Mayo na nagkakanlong ng halos 1 ton ng shabu. Doon lang nagsimula, doon lang daw po natauhan si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi doon lang nila nalaman kung sino yung mga galamay, kung sino yung mga tao, 'di ba, na pati mga pulis, colonel, general, ay sila na ang humawak ng mga illegal na gawain. Etong panahon na to, anong kapangyarihan ni PBBM? Tingnan nyo nga yung mukha. Mataba pa. Oh. 'Di ba? So kung yan lang ang pagbabasihan nyo, malay nyo sila ay nakipag-usap lamang. Paano magiging sila yung king and queen? Hindi ninyo naman alam kung ano pinag-usapan dyan. Diyos mio. Diba? Oh. Oh, ito pa. Nakakamiss naman. Wait lang Pero pag merienda time na, at home man, Galit na galit si Lisa Tanas dahil binigyan ko siya ng regalo, the birthday gift, na siya ay kasabwat. Sila ay king and queen ng Pogo. Yun ang utos ni Lisa Tanas, ni Romualdez. Ayon sa Sabi ni Annalyn, edited yan. Check mo yung tama ng ilaw. Yung iba mayroon pagdating kay BBM walang tamang ilaw sa ulo ni PBBM. Hindi ako expert para masabi ko, mga kababayan, yung tama ng ilaw. Now, ang sinasabi ko na lang dito, dahil hindi ko nga alam yung history nito, pero hindi mo ito pwedeng maging basihan na ikaw ay Pogo, king and queen. Alam nyo, ito talaga yung yung kung conspiracy lang ang pag-uusapan. Kung hindi nahuli yung Chinese sa bahay
nitong si Harry Roque, malamang yun ang magsasabi. 'Di ba? Nagsalita si Harry Roque noon. Pag ako umattend sa Senado, sasabihin ko kung sino yung Pogo King and Queen. Malamang gagamitin nila yung Chinese na nahuli doon sa Benguet, mga kababayan, para ituro si FL at itong si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sasabihin nila. Isipin nyo meron ba? Eto na lang, Maharlika, sabihin ko sa'yo, iyak-iyak ka dyan. Meron bang tao nakakampi mo tapos ipapahuli mo? 'Di ba? Dapat gagawa niya ng paraan 'yan. Katulad nitong yung nahuli sa Benguet. Kung kakampi nila 'yan, kung sila ang king and queen ng Pogo, dapat pinakawalan na 'yan. Sila ang nasa pwesto, tandaan nyo. Kaya nilang gawin ang lahat kung tutuusin, kung gugustuhin nila. Pangalawa, mga kababayan, kung sila ay talagang king and queen ng Pogo, bakit nila pinapahunting si Cassandra Ong? 'Di ba? Sige, mamaya, Banat Boy, send ko sa'yo mamaya pagkatapos ko mag-live. 'Di ba? Hindi ko kasi kabisado. Ito si Banat Boy, magaling sa pag-check ng mga picture na ganito. Hindi ako magaling sa ganyan, mga kababayan. Bata lang ang alam ko. 'Di ba? Oh. Sa aking source na i-contempt si Harry Roque. And I hope someone from the doctors will ever, may mga kaibigan naman si Harry Roque, na ito ay i-appealan ninyo. Okay. Meron siyang medical condition. Okay, hi guys. Oh, ayan mga kababayan. May medical condition daw itong si Harry Roque. Again, ang pinag-usapan natin kanina, kaya nagwawala itong si Maharlika dahil nga pinasight in contempt itong si Harry Roque. Sa kadahilanan, mga kababayan, yung kanyang inaanak ay nakita po na nagsisinungaling itong si Harry Roque. 'Di ba? August 13, nagpadala si Harry Roque ng sulat na sinabi niya na siya daw ay may hearing during that time. So, as an abogado o caliber na abogado, imposible na mismo yung pagkakataon o yung very important information na ang hearing ay gagawin ng Friday. Dapat hindi ka lang mag-a-assume, mga kababayan, dahil abogado ka. Ang abogado is based on facts. Hindi yan magbe-base sa pag-a-assume lang. Tama? Hindi pwedeng sa assume lang tayo aasa bilang abogado. They are based on facts. Yan po ang totoo. Kaya itong si Maharlika, yung pinagsasabi niya, malayo. Oh, ito pa. Papakita ko sa inyo, mamaya na yan. Balikan ko lang itong video na to, na itong si Harry Roque, kung bakit hindi po bumenta. Hindi, mamaya na pala yung hindi bumenta. Ito muna. Guys, welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. So, eto na nga guys, no, itong si Lisa Marcos ay galit na galit daw. Ito pinagkuhanan ko DDS. Ano to, mga kababayan, hindi yan marunong mag-content. Content lang yan, puro Maharlika. Konting salita, Maharlika na lahat. Di ba? Diyos mio. O di umano dahil sa picture na ito na inilabas ni Maharlika sa social media. Kaya ang nangyari ay inutusan daw ni Lisa Marcos ang Congress na gipitin at i-contempt itong si Harry Roque. Wow! Ayos Inutusan daw, mga kababayan, ni PBBM ang Kongreso para gipitin si Harry Roque. Sabi ni Harry Roque, pag walang ebidensya at nagbibintang ka lang, otherwise, yan ay paninira lang. Maharlika. Tandaan mo yan. Base po sa akin na panood sa hearing kahapon ay talagang ginigipit nila si Harry Roque. Wala nga silang maipakita na proof na itong si Harry Roque ay connected siya sa Pogo ng Porac, Pampanga. Anong wala? Paanong hindi connected? Tanga! Paanong hindi connected, mga kababayan? Si Cassandra Ong na mismo
Diba? Paanong hindi connected? Si Cassandra Ong ay tao ng Lucky South 99, which is tao din ng Pogo at tao din ng Whirlwind. At siya mismo ang nagsasabi, pinalitan niya si Dennis Cunanan. Tapos sasabihin niyo, walang kinalaman. Mga bobo. Mga DDS hindi nag-iisip. Diba? Tanga. Paano walang kinalaman? Yun nga yung tinatago niya eh. Inaalis niya yung sarili niya, mga kababayan, kasi natatakot na siya. Kaya nga tanong niya kahapon sa Congress kung anong crime ang ginawa niya at hindi nila masagot-sagot ito dahil wala naman talagang crime na nagawa itong si Harry Roque. Hanggang ngayon ay hindi pa daw di umano nila mahanap-hanap itong may-ari ng Pogo ng Porac na si Mr. Wo. Bakit hindi nila tanungin itong si Lisa Marcos at saka si BBM? Dahil itong picture na ito ay magkasama sila sa meeting na yan. Di ba? Ayan. Mga kababayan, picture lang. Pinagbasihan na. Kakilala na kaagad. Well, pwedeng magkakilala. Pero yung sasabihin mo, sila ay magkasosyo sa negosyo o kaya sila naman ay, mga kababayan, gumagawa rin ng illegal, mahirap patunayan yan. Kasi anyone can actually take a picture with somebody. Diba? With someone. Kahit ako, marami akong picture ni Harry Roque. Oh, so ibig bang sabihin nun, kami ay magkatsubaba na? Oh. Diyos mio, ha? Inutusan daw ni PBBM. Paano? Daw? Magre-relay na lang tayo sa daw. So guys, panoorin po natin ang video ito. Ito mga buwaka ng ina dyan sa Kongreso. Lahat sila na mga Digimon. Yung hindi Digimon, natira pa. Kinontempt nila si Harry Roque dahil doon sa isang beses na hindi siya naka-attend nung nakaraang Friday. Na ipaliwanag ni Spokes Harry Roque na kadalasan yung hearing ay every Thursday. So hindi niya na-anticipate na Friday. And based on his experience bilang isang dating mambabatas, ay bihira ang hearing ng Friday. Kasi actually naikwento niya yan sa akin nung nandito siya. You know, na kapag Friday, wala nang halos hearing yan kasi umuwi na ang mga buwaka ng ina sa kanilang mga probinsya. Abogado ka. Abogado siya, hindi pala ikaw. Abogado siya, hindi siya pwede mag-relay lang kung saan-saan. Yun lang yun mga kababayan eh. At isa pa, Maharlika, mamaya may isasampal ako sa pagmumukha mo. Kung bakit itong si Harry Roque ay hindi pinaniwalaan ng kanyang inaanak. Hindi lang yung video kanina. Okay? Masakit sa akin bilang isang, tandaan ninyo, okay? Nung December of 2023, okay? I think I have to tell you, nag-reach out sa akin si Secretary Harry Roque, Spokes Harry Roque. Okay? Hindi kami magkaibigan yan. Okay? May isang beses na ako ay binatikos ko yan. Alam nyo yan. Okay? Ganun naman. Hindi namin alam yun. Wala kaming alam doon. Ang alam lang namin, tao ka ni Vic Rodriguez, yun lang yun. Noong si Vic Rodriguez natanggal, alis na rin kayo. Pati yung UBIP, hindi natuloy. Diba? UBI poop. Talaga sa politika. Binatikos ko siya nung December, nung pumunta siya dito, na may nag-reach out sa akin. Actually, naikwento ko to sa kanya. Pinagdudahan ko siya. Ang sabi ko, baka ito ay tao ni Lisa Tanas, ito ay gurgurin ako. Sinabi ko sa kanya yan. Pero nung nakita ko siyang lumalaban, ito, totoong nakikipaglaban, nakikita ko na totoong lumalaban to sa taong bayan. Kailangan kasi umpisan ko yung kwento. Hanggang sa umaattend siya ng maisog, yung mga speech niya na pinapakinggan ko and everything, even before, nung panahon ni Pangulong Duterte, na-interview ko yan, but we don't have connection at all. Wala kaming friendship na na-develop niyan. Okay? Parang professional lang talaga, interview, dadaan ko sa secretary. Ganyan lang naman talaga eh. Common denominator ninyo ay mga talunan kayo. Diba? Simple lang yun. Huwag na natin kailangan pa, baka mamaya ay kumita pa ng gusto yung nagbablog niyan. Pinagtatanggol niya po si Harry Roque dahil nga daw ito ay, kaya hindi naka-attend, may sakit.